Mga mahal na kapatid, sa araw pong ito, ika-31 ng Agosto ay ginugunita natin ang ika-16 na anibersaryo ng kamatayan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Sariwa pa po sa ating mga alaala kung paanong napakaraming mga hindi kaanib sa iglesia ang dumalaw sa Templo Sentral mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay para magbigay ng kanilang huling paggalang sa taong sinabi nilang labis nilang hinahangaan. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin ng lahat ay ang dagat ng mga naulilang mga kaanib na nagmula hindi lamang sa pinakamalayong lugar sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. May luha sa kanilang mga mata. Ang mga individual at pamilya ay sumama sa napakahaba, ngunit disiplinadong pila ng mga nagdadalamhati. Araw-araw, tiniis nila ang walang humpay na pagbuhos ng ulan para masilip sa huling pagkakataon ang kanilang pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan na nakahimlay noon sa Templo Sentral na nagkataong sarili niyang malaking proyekto. Sa araw po ng kanyang libing, maririnig ang walang humpay na paghibik at pag-iyak ng mga naulilang mga kaanib sa iglesia. Kung naaalala ng mga hindi kaanib sa iglesia si kapatid na Eranio Manalo dahil sa pag-antig sa kanilang damdamin at higit sa lahat sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng milyong-milyong mga tao, ang mga kaanib sa iglesia ay lubos siyang naaalala sa kanyang walang maliw na pag-ibig. Na higit sa lahat ay ang kanyang malabis na paghahangad na magabayan tayo at tiyaking hindi tayo titigil sa paglakad o pagtahak sa tamang landas hanggang sa wakas ng ating buhay o sa katapusan ng mundo. Palagi niya tayong tinuturuan at pinaaalalahanan na lumakad sa liwanag. Napakahalaga po nun. Kanino po ba nanggaling ang aral na dapat tayong lumakad sa liwanag o sa ilaw na siyang binigyang diin ng kapatid na Eranio Manalo hanggang sa kanyang pagpanaw? Magsimula po tayong umasa dito sa Juan 11:9-10. Ganito po ang nakasulat. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Gaya po ng sinalita ng Panginoong Kristo, kung ang isang tao ay lumalakad samantalang araw, hindi siya natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Mahalaga po yun. May ilaw ang sanlibutan ito na siyang tumatanglaw sa mga lumalakad samantalang araw. Pagka wala po yung ilaw ng sanlibutan ito, ang tao ay lumalakad sa kadiliman. Pagka ganon, matitisod sapagkat walang ilaw sa kanya. Sa makatuwid yung aral na dapat tayong lumakad sa liwanag o sa ilaw na binigyang diin ng kapatid ni Eranio G. Manalo sa kanyang mga pagtuturo nung siya'y nabubuhay pa mula yon sa ating Panginoong Hesukristo. Sino po ba ang ilaw ng sanlibutan ito
na siyang tumatanglaw sa mga lumalakad sa liwanag. Dinggin ninyo, nakasulat dito naman sa Juan sa 8, talatang 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sino po ang ilaw ng sanlibutan na siyang tumatanglaw sa mga lumalakad sa liwanag? Sabi ng ating Panginoong Kristo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Mahalaga po yun. At di nalalakad sa kadiliman. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo sapagkat siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa sanlibutan. Inuulit namin gaano kahalaga ang pagsunod sa Panginoong Kristo, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Mamaya po ay lilinawin pa sa atin yun. Bukod sa ating Panginoong Kristo, sino pa ang ilaw na tumatanglaw sa mga lumalakad sa liwanag? Dito naman natin babasahin sa unang Juan 1, talatang 5, ganitong sinasabi. "At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman." Bukod po sa ating Panginoong Kristo, sino pa ang ipinakikilala ng Biblia na ilaw? Ang sabi ni Apostol Juan, ang Diyos ay ilaw o liwanag, sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kaya, ang Panginoong Kristo, ilaw sa atin. Ang Panginoon Diyos, ilaw sa atin. Kaya, paano tayo lalakad sa kadiliman? Paano nga ang paglakad na tinatanglawan ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo na ating ilaw? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa awit sa 119, talatang 105, ganito ang sinasabi. "Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Paano po ang paglakad na tinatanglawan ng Diyos at ng Panginoong Kristo na silang ating ilaw o liwanag? Sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Sa makatuwid, yung lakad ng ating pamumuhay o yung ating mga ginagawa araw-araw samantalang nabubuhay tayo, dapat nakasalig, dapat ginagabayan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Tinanggap po ba natin? Naunawaan po ba natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos? Opo. Sapagkat sugo ng Diyos ang nangat. Pumanaw man ang kapatid na Felix Manalo, ang kapatid na Eranio Manalo, itinaguyod yun. Yung pagtuturo ng mga aral ng ating Panginoon Diyos na yun ang nagsisilbing gabay natin, tanglaw natin sa landas na ating nilalakar. Kaya, ang Diyos ilaw, ang Panginoong Kristo ilaw, ang mga salita ng Diyos ilaw sa landas na ating nilalakar. Paano po natin makikilala kung ang isang kaanib sa iglesia ay hindi na lumalakad sa liwanag o hindi na nagagabayan ng mga salita ng Diyos? Ang babasahin natin, nakasulat dito sa Juan sa
60 hanggang 61, babasahin din natin ang 66. Marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ang binasa natin ay tungkol sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo na nahirapang tanggapin at sundin ang kanyang mga salita. Na ang sabi nga nila, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Kanino po ba nagmula yung turo o mga aral ng Panginoong Kristo? Pagka binasa po natin yung Juan 12:49, sinabi ng Panginoong Kristo ron, ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kung gayon ang turo ng Panginoong Hesukristo ay ang mismong mga salita o ipinasasabi ng Diyos. Hindi matanggap yun nung mga alagad na nagsabing, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig o makatatanggap noon? Ano pong ibinunga sa mga alagad ng Panginoong Kristo sa pagtanggi nila sa mga aral o turo ng Panginoong Kristo na galing sa Diyos? Ang sabi sa huling bahagi ng talatang binasa natin, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sa makatwid yung pong pagtanggi sa mga aral ng Panginoong Kristo o hindi pagsunod, katumbas ng hindi paglakad sa liwanag, ay nagbubunga ng pagkahiwalay sa tunay na pananampalataya. Sa kabilang dako, paano naman po makikilala ang mga kaanib sa iglesia na nakauunawa at tunay na nagpapahalaga sa mga aral ng Panginoong Hesukristo? Bumalik po tayo dyan sa Juan, Kapitulo 6. Ang babasahin naman natin yung mga talatang 67 hanggang 69. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Pagka po sumasampalataya, pagka nakaunawa, nagpahalaga sa mga aral ng Panginoong Kristo, kahit itaboy, hindi hihiwalay sa Panginoong Kristo. Nung tumalikod yung maraming mga alaga dahil hindi matanggap ang mga aral, natisod sila, hinarap ng Panginoong Kristo ang 12 mga alagad niya. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ito rin po yung binabanggit ng Panginoon Kristo sa bandang unahan ng ating pag-aaral na ilaw na nagbibigay buhay. Yung mga salita na itinuro ng Panginoong Kristo na mula sa Diyos, yon ang maghahatid sa tao sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat lakaran yung ilaw o yung mga salita. Sabi pa
ni Apostol Pedro, kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Kaya yung isinugo ng Diyos na nagturo ng mga aral ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagtatamo ng walang hanggang buhay. Kung gayon, ang mga tunay na lumalakad sa liwanag o nagpapahalaga sa mga aral ng Panginoong Kristo na galing sa Diyos, ang tunay na sumasampalataya. At kailanman, hindi sila hihiwalay sa Panginoong Kristo. Gayunpaman, hindi po maikakaila na habang pinagsisikapan po nating bigyang halaga ang mga salita ng Diyos at lumakad sa liwanag, iba't ibang mga pagsubok, pansarili man o pangrelihiyon, ang dumarating sa atin na maaaring magpahina o sumira ng ating paninindigan na magpatuloy sa paglakad sa liwanag. Kaya, ano po ang dapat nating gawin upang maitaguyod natin ang ating paninindigan na laging lumakad sa liwanag? Ang babasahin natin pahayag ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 1, talatang 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Ano po ang dapat nating gawin upang maitaguyod natin ang ating paninindigang laging lumakad sa liwanag? Ang sabi po ni Apostol Pedro, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sumasampalataya po tayo na tinanggap natin ang ating pagkahirang o kahalalan nung tinawag tayo ng Diyos sa katawan ng Panginoong Kristo o sa Iglesia ni Kristo sa pagkasangkapan sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ano pong inaasahan ng Diyos sa mga may kahalalan, may pagkatawag o pagkahirang? Mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Gaano po kahalaga yon? Ang sabi sa talata, kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod kailanman. Sino ba yung natitisod? Yung lumalakad sa gabi. Yung madilim ang landas na nilalakaran sapagkat walang tanglaw, walang ilaw, walang liwanag. Pero yung may pagkatawag, may pagkahirang, kung magiging panatag doon, ay hindi tayo matitisod kailanman. Katumbas ng hindi tayo lalakad sa kadiliman habang patungo tayo sa ating kaligtasan. Ano po ang dapat nating panghawakan para manatili tayo sa paglakad sa liwanag? Pakinggan nyo ang mga talatang 16 at 19 dito rin sa ikalawang Pedro Kapitulo 1. Sapagkat kami ay hindi nagsisisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ano po ang dapat nating panghawakan para manatili tayo sa paglakad sa liwanag? Sabi ni Apostol Pedro, meron tayong lalong panatag na salita
ng hula. Hindi tayo sumunod sa mga kathang ginawang mainam o sa mga aral ng mga tao. Kaya wala pong dahilan upang hindi tayo maging panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin o sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Meron bang mga hula na nakatala sa Biblia tungkol sa bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito? Meron po. Marami at pawang natupad sa Iglesia ni Kristo na ating kinabibilangan na nagpapatunay sa ating pagkatawag at pagkahirang o sa ating kahalalan. Kaya nga, sinabi ng Biblia, mabuti ang inyong ginagawa kung ito ay inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Ang mundo na ating ginagalawan ay madilim sapagkat naghahari ang kasamaan, ang kasalanan. Pero dahil doon sa panatag na salita ng hula, nagsilbing ilawan yun na lumiliwanag sa dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa ating mga puso. Kaya nga ang mga salita ng hula ay dapat lalong magpatibay sa ating paninindigan na laging lumakad sa liwanag at kailanman hindi tayo lalakad sa kadiliman. O at napakadilim ng buhay sa mundo. Pero ang kaibahan nating mga iglesia ni Kristo, mayroon tayong ilaw. Meron tayong liwanag. Ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ang mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Kristo na buong pagmamalasakit na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranyo Manalo. Huwag nating hihiwalayan yun. Huwag tayong bibitiw doon. Paano natin makikilala ang mga kaanib sa iglesia na panatag sa kanilang pagkatawag at pagkahirang na anumang mangyari ay hindi po sila hihiwalay. Pakinggan niyo ang nakasulat sa pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Korinto sa 6:4 hanggang 5. Dito natin babasahin sa saling ang salita ng Diyos. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin anumang hirap, pasakit, at kagipitan. Nakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong, at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Bilang mga lingkod ng Diyos, naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba at laitin ng iba. Pawang katotohanan ng aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Paano natin makikilala ang mga kaanib sa iglesia na panatag sa kanilang pagkatawag at pagkahirang? Sabi ng mga apostol, sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng lakad ng kanilang pamumuhay. Yun man ay pagtataguyod ng sambahayan, pakikitungo sa kapwa, pagdadala ng tungkulin, paglilingkod sa Diyos, lahat ng ginagawa, sinisikap na maipakita sa Diyos na tunay silang mga lingkod. Pagka maginhawa lang ba? Pagka walang suliranin, payapa ang buhay, ang sabi, tinitiis naming anumang hirap, pasakit, kagipitan. Anong ilan sa
mga hirap, pasakit at kagipitang matyagang tiniis ng mga apostol na matyaga rin nating dapat tiisin kung maranasan natin. Ang sabi ng mga apostol, nakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong, at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto, kung minsan wala pagtulog, walang pagkain. Naranasan naming siraan ng kapwa, laitin ng iba, pawang katotohanan ng aming sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Ang ilan sa atin na naninindigan sa panig ng katotohanan o lumalakad sa liwanag ay nakaranas din ng mga bagay na ito. Merong nabugbog, merong nakulong. Sa katunayan, may ilan nga ay matagal nang nakakulong. Ngunit naghihintay pa rin ang resolusyon sa mga kasong isinampalaban sa kanila ng mga nang-uusig at nanggigipit. Bukod dito, marami rin sa atin ang siniraan, nilait, itinuring na mga sinungaling. Gayong ang tinitindigan lang naman natin ay ang katotohanan. Gayunpaman, sa kabila ng mga hirap, pasakit at kagipitan, ang mga apostol. At yun din ang pinagsisikapan nating gawin. Matyagang, nagtitiis, at buong higpit na nanghahawak sa pagkatawag at pagkahirang na itinataguyod ang paninindigang manatili na lumakad sa liwanag. Naglalakbay pa tayo sa mundo. Habang lumalapit ang paghuhukom, pabigat ng pabigat ang buhay. Daman-daman natin yan. Lalo na ng mga nasa Pilipinas. Hindi lang mahirap ang buhay, maligalig. Punong-puno ng kasamaan. Yung mga nangunguna sa pamumuno sa bayan ay batbat ng issues ng mga ligalig dahil sa korupsyon na nakakaapekto sa buhay at pamumuhay ng mga tao. Andyan pa ang problema sa iglesia. Lahat ng yun ay iniinda, tinitiis natin sa panahong ito. Pero yung mga matyaga na nagtitiis ng hirap, ng sakit, ng mga ligalig sa mundo, meron bang makapaghihiwalay sa kanila? Iiwan ba nila iglesia? Iiwan ba nila ang tunay nilang pananampalataya? Tatalikuran ba nila yung mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranya Manal? Paano nga kung magpatuloy? At lumubha pa ang hirap, pasakit at kagipitan, dapat na ba tayong tumigil sa paglilingkod sa Diyos? Hindi na ba tayo lalakad sa liwanag o sa mga salita ng Diyos? Pakinggan niyo itong mga huling talatang babasahin ko sa Roma 8:38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Si Apostol Pablo po na nagsasalita sa talatang ito ay namuhay ng ayon sa kanyang ipinangaral. Mahalaga po yun. Ang isang tunay na mangangaral na galing sa Diyos, hindi lang kayang magturo ng mga salita ng Diyos. Ibinubuhay niya yun. Gaya ng nabasa natin, siya ay matyagang nagtiis,
ng mga hirap, pasakit, pambubugbog, pagkakakulong, panlalait. Yun pong kasaysayan ni Apostol Pablo, yun yung pinag-aaralan natin sa pagsamba ng mga kabataan. Napakaraming hirap at tiising dinanas ni Apostol Pablo, pero tiniis niyang lahat yun. Bakit? Ang sabi niya, kami naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sa makatwid, ang mga tunay na nakakilala ng kahalagahan ng kahalalan ng pagkatawag ng pagkahirang o yung ating pagkaiglesia ni Kristo hindi maihihiwalay ninuman o ng anuman sa Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Gaya ng mga apostol na natiling tapat sa tungkulin, lumakad sa liwanag hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Gayun din ang kapatid na Eranio G. Manalo na ginugunita natin ngayon, ang kamatayan. Nagtiyaga siya sa pagtupad ng kanyang tungkulin, ibinigay ng Diyos sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan upang matiyak na kahit isa sa atin ay huwag mahiwalay, kundi manatiling nabubuhay sang-ayon sa mga aral ng Diyos na maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, lungkot na lungkot tayo nang pumanaw ang kapatid na Eranio Manalo sapagkat mahal na mahal natin siya eh. Inihandog niya buhay niya. Daman-daman natin ang pagmamahal, pagmamalasakit niya sa atin. Pagka tayo inamamali, sinasaway, pinapayuhan pagka napanghihinaan ng loob. Kahit na makakasakit sa ating damdamin, kung yun ang tama, kung yun ang matuwid, kung yun ang makapagpapabago sa atin, hindi pinipigil ang kanilang sarili sa pagsaway. Sana yung pagmamalasakit na yun ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo manatili sa ating puso't isipan. Para mangyari yon, huwag nating tatalikdan ang mga aral na itinuro nila sa atin. Magsilbing tanglaw, magsilbing ilaw natin sa daan na ating nilalakaran habang patungo tayo sa ating kaligtasan. Tayo nawang lahat makarating sa hangganan ng paglilingkod, magtamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Bago tayo manalangin, sumama po tayong lahat sa pag-awit ng awit ng ating kahalalan. Tumayo po kayo mga kapatid. Diyos naming mahabagin, nagagalak po ang aming mga puso sapagkat hanggang ngayon, naawit namin ang awit ng aming kahalalan. Taglay pa namin ang aming karapatan, ang aming pagka-iglesia ni Kristo sa kabila ng maraming mga pagsubok at tiisin na ipinahintulot mong pagdaanan namin. Ama, salamat sa liwanag ng iyong mga aral. Salamat sa pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo at pagkasangkapan kay kapatid na Eranio Manalo. Natatak,
sa aming puso't isipan ang mga salita mo. Nagliwanag sa amin ang mga hula na siyang saligan ng karapatan at kahalalan namin, na siyang tumatanglaw sa daan na aming nilalakaran upang makatagal kami sa anumang pagsubok na aming nararanasan. Aming Ama, yayamang niloob mong muli po kaming matipon ngayon at ginugunita ang kamatayan ng kapatid na Eranio Manalo. Maaari po ba, Ama, ipadama mo sa amin ngayon ang pagmamahal na ipinadama mo sa amin sa panahong buhay pa ang sugo at ng naunang namahala, na daman-dama naming tunay ang aming pagkaiglesia ni Kristo, mga tunay kaming mga lingkod mo, hindi lang may karapatang magtamo ng kaligtasan, kundi manatili sa iyong paglingap at pagpapala maging sa buhay na ito. Amang banal, sinasamantala po namin na malapit ka sa amin. Isinasakdal namin sa iyo ang marami naming hirap, ang maraming sakit, ang mga pagdurusa na nararanasan ng mga lingkod mo sa pang-araw-araw na buhay sa mundo at ang kasalukuyang kalagayan ng iyong banal na iglesia. Ang mga anak mong hanggang ngayon pinag-uusig, ginigipit, pinahihirapan. Panginoon, abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan, lalo na po ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Sumasampalataya kami, hindi habang panahon maghahari ang kasamaan, makapangyayari ang mga panggigipit, ang mga panglalait, ang mga pang-uusig. Matatapos ang lahat ng iyon. Iiral ang katarungan at katwiran mo. Mahahayag po ang iyong kapangyarihan. Hindi kami nawawala ng pag-asa na darating ang panahon, maaayos ang lahat ng bagay sa iglesia. Babalik sa katiwasayan, sa kapayapaan, gaya sa panahon ng sugo at ng naunang namahala. Habang naghihintay kami, Ama, lalo mo po kaming patibayin sa aming pananampalataya. Punuin mo pa ang puso namin ng pag-asa. Ang mga anak mong halos mawala ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa mundo ngayon at nangyayari sa iglesia, maaari ba iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, haplusin mo ang kanilang puso, ibalik mo sila sa liwanag, tanglawan mo ang kanilang mga landas upang maging karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Panginoong Hesukristo, maaari po ba dumuon kang lagi sa aming puso, araw-araw, sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang manguna sa amin. Huwag kaming mamali ng landas. Huwag kaming mamali ng pagpapasya. Kundi ang mapanindiganan namin ay ang pagsunod sa mga kalooban mo at mga kalooban ng Ama. Ama, lubos ang aming pagsampalataya. Iginawad mo po sa amin ang iyong mahalagang basbas. Pangako namin, Ama, magpapatuloy kami sa mga pagsamba. Hindi kami titigil sa paglilingkod sa iyo. Habang nabubuhay kami, ihahandog namin ang aming sarili sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Magpagaling kang lubos sa mga may karamdaman. Lunasan mo po ang mga may mabibigat na suliranin. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.